Hello everyone, welcome back sa ating vlog. So may nagtanong lang sa comment section natin, ano daw bang pinakamagandang intake dito sa Alberta kung gusto niyo mag-international student. So yung sagot natin, basically parang applicable naman siya sa lahat ng provinces, mapa Alberta, Ontario, British Columbia or whatever province. Pero yung sagot natin siguro, mapofocus tayo sa Alberta. So for us, para malaman mo yung best intake, meron kasing tatlong factors na i-take into consideration mo dyan. At least para sa akin Number 1 is yung school intakes mismo or yung program mo. Number 2 is yung job opportunity mo. And number 3 probably is yung weather. So umpisan natin sa programs. Technically guys, dito sa Canada, merong tatlong intakes yan generally. That's September, January, and May. Tawag din yan na fall intake, winter intake, tsaka summer intake or spring intake. Ngayon ang difference yan, sa iba't ibang school, iba't ibang intakes yan. I mean, for example, sa amin sa ULEZ, ang January intake, tinatawag namin siyang spring intake. And ang kailangan yung i-check dyan is yung program ninyo mismo. Available ba siya sa intake na gusto nyo? Kasi hindi lahat ng programs at hindi lahat ng school dito sa Canada nag-o-offer nung tatlong intakes. Merong mga schools na September and January lang, merong schools na tatlo, meron ding mga programs na September lang, depende kung gaano ka-in-demand yung program. Ngayon, sa mga intakes na yon, ang main difference kasi yan guys is yung start date, diba? So kung nag-start ka ng September, that is usually the original intake or yung tipong regular intake na yan. So parang sa atin sa Pinas, yun yung first semester, diba? So most likely, yung mga courses or subjects na ino-offer ng school ay mas madaming available kapag September intake kayo. Kumpara naman sa January or May intake, mga irregular semesters kasi yon. So for example, January intake, may ibang courses na hindi available for January na available for September. So it might affect your sequence. Pero sabi ko nga, depende sa school, depende sa program. Kasi may mga program na rin dito guys na kahit January intake kayo, naka-sequence na yon na every semester mo makukuha mo lahat ng courses mo. Ang lamig. So minus 5 ngayon dito sa Calgary guys. Dito tayo sa downtown. Punta tayo ng office. Ayan, so katatapos lang nung work ko guys. So ngayon lang ulit ako mag-update, So tapos na tayo dun sa school and dun sa programming nyo. Ngayon, ang next na consideration ninyo kung mag-winter intake, January intake, or September intake, or May intake kayo is yung job opportunity. So, at least dito sa Canada kasi, merong 4 na season. So, winter, spring, summer, and fall. So, in terms of job opportunity kasi guys, mas madami kasi talagang opportunities during spring and summer kumpara sa winter. Fall, medyo okay pa, madami-dami pa, pero ang bugso talaga niyan guys is spring tsaka summer. In terms of in terms of yung mga odd jobs like mga cashier sa fast food, sa restaurant, sa mga warehouse or something like that. Hindi ko sinasabi na spring and summer lang sila nag-open, pero normally maraming job opportunities during those time. Ngayon pag sumapit na kasi ang fall, andyan na yung medyo nagla-lie down na yung mga establishments kasi parating na ang winter. Lalo kapag nag-winter na, medyo bumabagsak na yung demand for job prospects or job availability. Pero hindi naman siya totally na magzi-zero out guys. I mean, sabihin na lang natin na mas madali sigurong makahanap ng trabaho kapag during those time guys, spring and summer, kumpara sa fall and winter. And take note, kung ang mga papasukan ninyong trabaho is yung mga typical na pinapasukan natin mga international students sa una, consider din ninyo yung bugso ng tao during fall kasi karamihan ng international students fall pumapasok. So competition wise medyo mas madami sa fall. And winter, it's not too bad naman kasi sa akin inabot kami ng 1.5 months bago nakahanap ng trabaho. Pero kasi yung sa amin, consider din natin na during my time merong 2 weeks na tawag dito, yung quarantine. So, as in wala akong nagawa ng 2 weeks. Nag-send lang ako ng resume ko sa Indeed. And ang pinaka-effective for me na paraan para makakuha ng trabaho actually is walk-in. Kasi doon namin nakuha yung first work ko. But before we proceed guys, tingnan nyo lang. Dito ako sa office ngayon. Wala na masyadong tao. Ito yung pinaka-lobby ng 3 buildings.
Okay, so para sa akin lang, ang the best na pumasok kayo dito would be May, kung job prospect ang titingnan ninyo. I mean, at least for me. Pero, ayun, kahit pumasok ka ng full or ng winter, okay pa rin naman. Next na i-check mo sa pagpili ng intake, syempre is yung weather. Alam naman natin, sabi ko nga, merong 4 na seasons: spring, summer, fall, and winter. So, fall, ito na yung, ano kasi guys, parang cycle yan, diba? So, spring is tagsibol, summer naman, to yung pinakamainit. Yung spring medyo may konting lamig pa at may konting mga ulan-ulan, ganyan. Pero nagto-thaw na yung mga snow dun sa paligid mo. Pag summer, ito yung pinakamainit. Kadalasan kapag summer, ang daming mga outdoor activities, ganyan. Namamasyal yung mga tao kasi it's the best weather dito sa Canada, at least dito sa Calgary, sa experience namin, no? Tapos kapag sapit naman ng fall, mga September yan, so unti-unti nang nag-change yung weather from hot to warm to colder na yung weather. Tapos pagsapit ng October, normally yan last week or first week ng November, dun mo na mararamdaman yung first snowfall. Just like now, ang first snowfall namin is 3rd week of October, and umabot kami ng -15, -14 yung temperature. Ang kagandahan kapag fall kasi kayo guys, mararamdaman nyo pa yung warm weather ng Canada, and alam mo yun, meron kang time na mag-transition from hot to warm to cold. So basically mararamdaman mo yung tatlong yan, kasi normally kapag pumunta kayo dito during summer yan, mga August, ganyan, or July kayo magfa-flight. So you still have time to adapt sa weather dito sa Canada. So ngayon, pag winter intake naman, ang pinaka disadvantage niyan, pagpasok nyo dito sa Canada, as in talagang winter na, from the word itself, diba? Ang lamig-lamig na talaga. Kasi nung kami pumunta dito ni Diane, December 3, ang weather na that time is -10 na, naglalaro na sa ganon. Tapos after 2 weeks, yun na yung first snowstorm. So -35 ata kami, -37 or something like that. So yun, yun ang disadvantage ng winter intake. Ang May intake naman, I think would be the best for international students, no, weather wise, kasi ayun, patapos na ang winter, papasok na ang spring, and papasok na ng summer. So mas madami yung time mo maka-adapt sa weather dito sa Canada. Pero ayan, depende rin sa province niyo. Sabi ko nga, itong experience ko is based sa Alberta. Pero syempre siguro kung doon kayo sa British Columbia or Vancouver, ganyan, sa Ontario, sa may Toronto area, hindi naman ganun ka-harsh yung winter nila doon. So possible na pwede pa rin naman kayong pumasok ng winter. Hindi ko naman sinasabi guys na hindi kaya yung winter dito sa Canada, no? I mean, hindi kaya yung winter intake. Kaya naman. Kaya lang, syempre maninibago ka. Kailangan mo lang siguro magpa-flu shot ka, ganyan, para at least iwas sa sakit at mas mapatigas mo yung resistensya mo sa cold. So basically guys, yun yung masasabi kong mga factors na pwede niyo consider. And kung tatanungin niyo ako kung ano yung best intake, depende talaga yan sa inyo. So ano na, tansyahin nyo na dun sa 3 factors na yon, yung sa school, sa job availability, tsaka yung weather. Tansyahin nyo na doon kung saan yung pwede nyo i-compromise ng konti, and kung saan yung best suited para sa inyo. Kasi sa amin kasi, mas ideal yung winter intake dahil nga dun sa diskarte na ginawa namin na 1 sem lang yung pera naming pumunta dito, tapos napag-ipunan na namin yung the rest. So I think nakwento ko na yung naging journey namin with that. So lagay ko na lang yung sa baba, sa description, yung link to that video. Yan, in terms naman dun sa 3 tanong pa ni sir, kung yung estimated time daw, depende ang timeline na yan kung gaano kayo ka-prepared sa documents ninyo and sa research ninyo. Sa amin, inabot kami ng 3 months to process, 6 months hanggang makarating kami dito sa Canada. From decision making yon hanggang sa mag-flight kami. In terms of healthcare, dito sa Alberta kasi, as international student, pasok na tayo dun sa provincial healthcare, yung standard na healthcare ng Alberta. So, kailangan mo lang gawin, pag kailangan mo dito sa Canada or dito sa Alberta, kunin mo yung work permit mo, yung passport mo, proof of address, then punta ka sa isang registry, kung tawagin nila dito, tapos kuha ka ng healthcare mo or mag-register ka sa healthcare ng Alberta. Yeah, unlike other provinces kasi guys, I think yung ganun hindi siya agad-agad. Like sa British Columbia, I think merong certain months na hindi ka pa ma-eligible agad doon. So kailangan mong bumili ng private insurance mo or magbayad ka sa BC for the insurance. Hindi ako masyadong familiar doon. Pero dito sa Alberta, automatic yun.
for international students, mga PGWP, mga PR, ganyan, or mga foreign worker, pasok sila doon sa provincial healthcare. In terms of PR naman guys, kung tanong kasi ni sir kung okay lang daw ba yung 1 year, possible daw ba ma-PR? Yes, possible ma-PR as long as maganda yung profile mo. Pero kung kagaya ko na hindi ganun kaganda ang profile, I suggest na mag 2 years kayo. Kasi normally, kapag 1 year lang ang program mo, 1 year lang din yung PGWP na ibibigay sa'yo. So, you only have 1 year work experience dito sa Canada, and dapat makuha mo na yung PR mo. Kung hindi, kailangan mo maghanap ng ibang way para mag-stay ka legally dito sa Canada. Ngayon, kapag 2 years ka naman, bibigyan ka ng 3 years na PGWP. Yung 3 years na yun, I think it's more than enough for you to get good quality work experience dito sa Canada para mapataas mo yung score mo and ma-invite ka for PR. Ngayon, may mga instances din guys na may mga nabibigyan ng 3 years na PGWP kahit 1 year lang yung inaral nila. I'm not so sure kung ano yung reason behind that. Pero kasi guys sa IRCC, it's a case-to-case basis. So hindi natin alam kung ano yung main reason bakit binigyan sila ng 3 years PGWP kahit na 1 year lang yung tinapos nila. Pero sa thread na nakikita natin, mostly na binibigyan ng ganon is nasa healthcare industry. So to answer your question, yes, possible pa rin ma-PR basta pag-aralan ninyong maigi yung PR pathway ninyo, lalo na pag dito kayo sa Alberta. Kasi ang kailangan mo lang naman dito sa Alberta kahit 1 year ka lang, 6 months na work experience lang. Pero basahin nyo yung fine print nun kasi marami ding mga rules and restrictions yun, tsaka sa eligibility criteria nun. So yun guys, I hope nakatulong tong video na to ngayon para matulungan kayo or masagot natin yung tanong ng isang nag-comment sa YouTube channel natin. And if you have more questions guys, just leave a comment down below and pipili siguro tayo ng isa ulit for next week or some other time. So thank you so much for watching guys. Again, this is Edwin from Dre's Canada Vlog ulit. Always remember to stay humble and always stay focused on yung mga goals. And yan guys, see you sa next vlog. Bye bye.